So, unang-una po, maganda po yung topic na binigay sa inyo ng Panginoon mula sa Kingdom of Heaven, which I believe ito po yung talagang the right revelation from the throne room of God. So, I want you to be expectant that there are many areas in your life that God will expand. And today I will give you 4 strategies how to expand the kingdom of God. At saka po yung 4 na areas kung saan tayo mag-expand. So yun po ang aking share. Nais ko pong gamiting text ngayon, yung sa book ng Acts. Pero let me pray po muna, kinakabahan po ako. Maski sana ako nagpipreach, kinakabahan ako. Pero hindi naman ako natatakot kasi ang takot is from the devil. Father, in the name of Jesus, we want to thank you, Lord, for this time, that truly your revelation will have manifestation, that your word that will be shared today, Lord, will not only be a word that is preached, it will be a word that will manifest in the flesh. So, Father, I pray today, anoint thy servant, I humble myself before you, for apart from you, I'm nothing. It's only by your grace I am what I am. And Father, I pray for this place right now to truly be occupied by the Holy Spirit. And we take authority, Lord God, as we continuously believe and declare your presence is in the midst of us. And where your presence is, there is freedom, there is liberty, there is miracle healing. So Lord, I declare na wala pong lalabas sa lugar na ito, Lord, na hindi po nahipo, na bago, nakaranas ng inyong supernatural provision and healing. Thank you, Lord God. In Jesus' name I pray. Amen. Praise the Lord. So, okay, palakpakan natin ang Panginoon. Ang sabi po sa Acts, chapter 3, verse 17, alam po natin, kaya po kinuha ko ito sa book ng Acts. After ng first miracle, ito po yung sinabi ni Peter. At alam po natin yung instruction ng Panginoon sa disciple, stay in Jerusalem, bababa ang Holy Spirit, at kung gagamitin ko po yung isang word, you will expand. So I believe ito po yung season na this place will be, hindi na kasya po sa inyo, magiging masikip na to and everything. Marami po sa inyo mamumunga, magmumultiply, I believe through signs and wonders and miracle. So naniniwala po ako ang church is not a religion, it's not an organization, it's an organism. So if a church is an organism, unang-una po, buhay po ito. Amen. Tanong mo sa katabi mo, buhay ka ba kapatid? Kasama yan sa church. So ang church po hindi lang sa buhay, nag-grow, nagmamature, namumunga, and most especially, nag-e-expand. Sabi mo sa katabi mo, mag-e-expand tayo. So ito po ngayon ang sinabi ni ni Peter, after po nung sabing mag-e-expand sila, after nung Pentecostal anointing, at unang-una i-demonstrate po yung signs and wonders and miracle, doon sa merong 40 years na merong sakit ever since na hindi gumagaling. So I believe ito rin yung season, makakaranas po tayo na yung mga uncurable, sabi ng doktor, ay magiging curable, sabi ng salita ng Diyos. The fact may be, may bukol ka, but the truth will change the fact. And the Word of God is truth. By the stripes of Jesus, you are healed. Amen. So there is no condition for the manifestation of supernatural manifestation of healing because God has already given us the power to expand. Amen. Sabi mo nga sa tabi mo, sigurado mag-expand tayo. Sa kasama yung iba at hindi, mag-expand tayo dahil nasa church tayo na buhay. Sa praise and worship lang natin, kitang-kita natin, buhay ang ating Diyos at buhay kayong pumupuri sa Diyos.
But the things which God announced beforehand by the mouth of all the prophets, that His Christ would suffer, He has thus fulfilled. Alam po natin to. Binayaran na sa krus ng Kalbaryo, nagsuffer na ang Panginoon. Ito na po yung sabi ni Peter. Dahil dinemonstrate po at yung nakita po nila yung supernatural healing, marami po ngayong nako-convert. Ang sagot ngayon dito ni Peter, sabi po rito, therefore. So pag sinabing therefore, may sinabi siya previous, pero sabi niya ngayon, therefore, sabi niya, number 1, repent. Ang alam ko po, repentance ang topic ko. Repent and return so that your sins may be wiped away in order that times of repressing may come from the presence of the Lord. So nilagyan ko po ng red para yung 4 na strategy ay i-explain ko po sa inyo. In order that the times of repressing may come from the presence of the Lord, that He may send Jesus, the Christ appointed to you, for you, whom heaven must receive until the period of restoration. So kung makita po natin, there's a period to repent, period to return, period to be repressed, and period to be restored. So I believe po, mangyayari, ito po yung strategy natin para mag-expand po tayo sa ating plan and purpose ng Panginoon sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating iglesia, sa ating bayan. Sabihin mo sa katabi mo, kasama ka rito. Kasama ka rito. Until the period of restoration of all things about which God spoke by the mouth of His holy prophets, Joyce, from ancient time. Thank you. Laser pala yun. Yun. So, pinamagatan ko po itong season of supernatural expansion. So, naniniwala po ako with all my heart na yung deklarasyon nyo na expansion ay talaga pong, kumbaga, this is a fresh revelation from heaven. And I believe the Word of God will not return to Him void. It shall accomplish the purpose it was sent. So, ngayon po, ito yung panahon o ito yung taon ng supernatural expansion. Bakit supernatural? Hindi po ito natural. Hindi ordinaryo to. Pag sinabi mo po yung ilaw pinatay mo madilim, binuksan mo yung ilaw, yung switch, lumiwanag, hindi po supernatural yun, natural yun eh. Pero kung sakali pong madilim dito, nagsalita ka ngayon na, let there be light, lumiwanag, yun yung supernatural. Bakit po? Involve yung supernatural power of God to manifest in the natural. Kaya expectin po nyo ito yung season. Marami po sa inyong, you will call those things that do not exist as though they were. You will declare things na impossible. Huwag po kayong matakot sa impossible. Dahil when you learn to see and hear the invisible God, everything will be possible. Everything in the flesh came first from the Spirit, from the word spoken in the Spirit. So do not hesitate, huwag kayong matakot. Kinunta nga natin kanina actually yung the breath in our lungs. Actually sa October 2, Rosh Hashanah ng Israel, sa Hebrew calendar po, New Year sa Israel sa October 2. Alam po ba niyo ang ibig sabihin ng Hey ng October 2, Rosh Hashanah, breath of God. Kaya magmamanifest po ito. Yung 80 speaks about the mouth, but yung 25 po, it speaks about the breath of God. It is the breath of God that gave life to Adam and Eve. So makita po natin, we have the breath of God. We have the Spirit of God. When we use our mouth, number 80, the decade of the mouth, makikita po natin, the same manifestation
will happen and will be experienced by us. So do not be afraid to declare and decree because you had the breath of God in your lungs as we sang a while ago. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Okay, yan. So kinuha ko po sa Facebook yung inyong kwan. Ito ngayon ang gagamitin ko. Lalagyan ko sana ng number 4 eh. 4 strategies in expanding the kingdom of God. Okay. So number 1, yung kaninang 4R eh. Number 1 is R is repent. Okay, ang repent po kung Old Testament po ang gagamitin natin, sorry to make sorry. Pero hindi lang po yun ang repentance eh. Pag sinabi mo nagkasala ka, sinabi mong sorry, mababaw na meaning ng repent po yon. Hindi po yun talaga ang tama. Pangalawa po, sa Hebrew, ang ibig sabihin po ng repent, to turn back to something you have strayed. So, ibig sabihin ng repent, meron kang tinalikuran, pero nalaman mo po ang katotohanan, bumalik ka uli doon sa katotohanan. Yun po yung sa Hebrew. Pero ito po ang pag-uusapan natin sa Greek. Sa Greek po, ang ibig sabihin, metanoia, ito po talaga ang meaning ng repent. Hindi yung repent magsisi ka na, pupunta ka sa impyerno. Hindi po yun ang repent. Ang tunay na repent po, ang sabi po rito, magbago ang isang isip o kaya magkaroon ng reversal na decision to something better. Ulitin ko po. Ang ibig sabihin ng repentance ngayong New Testament, mga kapatid, magbago ka ng isip mo for something better. Kaya yun po ang message ng Panginoon Lagi po sabi niya, repent, for you will all perish. Repent, for the kingdom of God is at hand. So kung makita po natin, ibig sabihin nun, huwag ka nang maging religious. Palitan mo na isipan mo. May bago na ngayon, grace. O huwag ka nang masyadong nakabound sa batas, sa mga ganyan. Nandito na yung tinutukoy ng batas. Kaya yun po yung repent. Ngayon po, para po maintindihan po nating maigi yung metanoia, meron po akong ipakikitang video sa inyo. Okay, sister, pwedeng paki-play mo yung video. Yan. Kailangan po maunawaan natin to Ang sabi sa Romans 12, 1 and 2, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable, which is your reasonable worship. Do not be conformed, but be metanoia. Sabi niya, do not be conformed to this world, but be metanoia, that you may know, through the word of God, that you may know the perfect will of God. Yan po. Okay. Dito po nanggaling yung metanoia. Sa Romans 12:2, ito po yung ginamit. Ewan ko po kung naipalabas na dito sa inyo to, pero ito po yung ginagamit ko sa Transformation Weekend. Pagka merong from larva, from caterpillar, mawawala po yung panlabas, tapos po magkakaroon ng, hindi naman chemical yun, kung ano man yun, transformation. Mabubuo po yung shells niya. And for a season, mananatili po siya doon. Habang sa loob po ng shell, nade-develop po yung kanyang itsura, yung feathers, pati colors, hanggang sa lalabas po siya na wala yung paru-paro, lumipad na ba sa labas ng building? Mukhang iba yata yun na anyways, opo, may paru-paro dyan, nalilipad na magandang paru-paro Baka lumipad na, nasa kabila na, dumating na. Pero anyway, balik mo sa PowerPoint. Yan.
So, ayun yan. Ginawa ko lang video kanina para yung mahilig manood ng telenovela, nakapanood din kayo ngayon ng video. So, ibig sabihin po nito, ito, meron laser nga pala to. Pero hindi gumagana yung kon eh. Hindi po, teka. Yan. So kung makita po natin, from larva, from uod, gagapang po siya, may season, tapos sasabit po siya sa nga, mawawala po yung kulay itim, na panlabas niya, mabubuo siya ng parang green. Tapos for a season, sa loob po ng green na yon, doon unti-unting nade-develop yung kanya pong pagiging paru-paro, pati na yung kanyang pakpak. Pero hindi mo po pwedeng putulin yung caterpillar, hindi mo pwedeng putulin yung pupa, may time po talaga siya na magbe-break para itong talagang paru-parong ito ay lalabas. So naniniwala po ako sa atin, ang bawat isa po sa atin, minsan, nakakaranas po tayo na para tayong gumagapang na uod lang, hindi natin alam bakit hindi umuusad. May ginagawa ang Panginoon. May sariling season ng Panginoon. O kaya baka mamaya, pakiramdam mo kapatid, para ka nakakulong lang, nakabox ka lang sa isang sitwasyon na hindi ka makalabas, hindi mo lang alam. Deep inside in your heart, even in your mind, God is developing something. Kaya yung metamorpho po, it is a change of mind and even a change of heart and even the change of your reaction sa mga sitwasyon para ma-birth out of something new and something beautiful by the hand of God. So sabihin mo sa katabi mo, maghintay ka lang kapatid. Sabihin mo, hindi pa tapos ang Panginoon. Hallelujah. So kung makita po natin, ang sabi ng Panginoon, repent for the kingdom of God is at hand. Sabi niya, repent. Tampo nyo repent and turn to God. Yun po yung tinalikuran mo, bumalik ka uli. Kaya ibig sabihin ng repent, bumalik ka uli doon sa tama, doon sa Diyos. Kasi po yung mga Jews noon, yung mga Pharisees, masyado po silang nakapokus noon sa batas, sa mga regulasyon ng batas. Ito na po yung tinuturo ng batas. So ganoon po tayo mga kapatid. Tandaan po natin, the kingdom of God is at hand. Ibig sabihin, yung mga sitwasyon, characteristics ng kaharian ng Diyos, kapatid, maaabot mo na itong season na ito. Sabihin mo nga sa tabi mo, maabot na natin. Kaya yung prayer po na, let your will be done on earth as it is in heaven. Let thy kingdom come. The kingdom of God is at hand, so better repent your mind. Maabot na. Kaya hindi po tayo dapat mag-worry, matakot, magtanong sa Diyos, bakit hindi ko pa naabot, Lord? Yung mga pangako mo, bakit hindi ko pa naabot, Lord? Yung healing ko. Lord, bakit hindi ko pa naabot yung breakthrough ko finances? I have a good news for you. This year, maabot mo na, mahawakan mo pa. Palakpakan natin ang Panginoon. Kasi po, ito yung topic nyo eh. Repent and expansion. Napakaganda po. Change your mind for something better because you will expand. Yun po, mangyayari. Sabi ko nga po, sa maniwala ka at hindi, sa kasama ka at hindi, darating ang Panginoon, may rapture. Kaya dapat kasama ka. Sabi mo sa katabi mo, dapat kasama ka. Pag hindi ko kayo nakita doon, hindi kasalanan ni Sir, hindi ko kasalanan. Maabot na niyo ang kaharian ng Diyos. Sabi nga ng Panginoon kay Nicodemus, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Pero hindi lang po yung seeing. Si Moses, nakita niya yung promised land eh. Pero si Joshua, nakapasok, sabi ng Panginoon, may ibang espiritu yang si Joshua. Kaya sabi po sa John, chapter 3, verse 5, except a man be born of spirit and water, he cannot enter into the kingdom of God. So it's a first experience to see the kingdom of God.
It's another experience for you to enter in the kingdom of God. Doon po tayo papunta. Sabi niya, pag ikaw daw ay nagrepent at ang kingdom of God, marireceive mo raw yung gifts of the Holy Spirit. Acts chapter 2 verse 38. At kung makikita po natin, yung word na repent sa Old Testament, ginagamit din ng Diyos yan. Ibig sabihin, hindi nagre-repent ang Diyos na ang ibig sabihin ng repent ng bago ng isip. Nung pong ang Diyos, nakitang ang mga tao po naging wicked nun. Sabi po doon, nagrepent ang Diyos dahil nakita niyang mga wicked ang tao. Pero sabi rin po sa Numbers, God is not a man that he should lie, nor the son of man that he should repent. Hindi magbabago isip niya. Nakatakda na sa Panginoon ang pangalan mo, tinakda na ng Panginoon ang thumb mark mo, tinakda na ng Panginoon ang future mo. Hindi magbabago ang Diyos sa magandang plano sa buhay mo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Di po ba napakaganda ng Diyos? Sabi nga po sa Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you, says the Lord. It's not of evil, but to give you a hope and a future. So napakaganda po ng plano ng Diyos sa atin. Kaya kung sakaling medyo dumadaan tayo sa trial, just hold on. Nandoon ka sa loob ng pupa o ikaw ngayon ay binabalahibuhan ng Diyos para maging isang makulay at maganda kang paru-paro. At ang paru-paro po, kung makita po nyo, kaya kailangang dumaan sa proseso. Noon siya po yuod, limitado siya sa paglalakad niya. Miski marami po siyang paa. At lalo namang limitado po siya kung nandun po siya sa pupa. Pero pag siya po ay paru-paro na, marami ng lugar ang mararating niya. Mag-expand na ang territorial area na marireach out niya. Kaya tandaan po niyo, when you repent, God will cause you to reach many places. Kung makita po niyo, bulaklak, sa pollination, ginagamit ang paru-paro. Nagpupunta po siya sa iba-ibang bulaklak. Kapatid, tandaan mo, magiging mabulaklak ang buhay mo sa taon na ito pag nagrepent ka sa isip mo. Ang Diyos po may sabi niyan. So God is not a man that he should change his mind. Ang tao po ang dapat mag-change ang mind for the better. Okay, tingnan mo na. Nasaan na? Ito. Okay. Okay. So, fixed mindset, growth mindset. Okay. Okay, ito naman po. Sabi kanina, repent and return. Yung return po is, ito po magandang istorya po nito sa prodigal son. Yung sa prodigal son po, dahil lumayo siya, ayan, tinalikuran niya yung father, kinuha pa niya yung mga inheritance niya na hindi dapat kuhanin dahil buhay pa yung father, napunta po siya sa malayong lugar. Pag ikaw po ay wala doon sa tamang lugar ng Diyos at hindi ka pa nagre-return, kapatid, mangyayari sa iyo 3 E. Empty pocket, empty stomach, empty life. Naranasan po ng prodigal son yun. Kasi naubos na yung pera niya. At ang mabigat pa po sa prodigal son, lalo sa Israel, ewan po, pumunta ako ng Israel, nakadalawang beses na po ako, wala kang mabibili doon barbecue na pork. Hindi po nila type yung mga baboy doon. Ang problema, pag ikaw hindi ka bumalik sa father, hindi lang po sa nag-aalaga ka ng baboy na allergic sila. Dahil alam nila yung 12,000 demonyo na pinalis ng Panginoon sa baboy pumunta. Kaya the demon, tamo na de-demonize. Kasi yung demon, they need a body. Nakita nila yung baboy, sa baboy lumipat po yung mga demon. Pero kung makikita po natin mga kapatid, itong prodigal son dahil lumayo, tumalikod sa father, talagang
wala na siyang makain, empty stomach. Naubos na rin yung pera niya, empty wallet. At kung makita niyo yung buhay niya, wala nang silbi, empty life. So naisip ngayon ng prodigal son, teka muna, sabi niya, nag-isip po siya. Sabi niya, bumalik kaya ako sa father ko. Nakita po niya na yung father pala niya, hindi po, sabi ko nga ako noon hindi prodigal father yung father niya. Yung son ang naging prodigal. Kasi tumalikod, lumayo. Pero yung father, miski hindi pa panahon, dahil material lang ang kailangan, binigay niya sa anak niya. Bakit po? Alam niya, pag naging empty ang life nito, malalaman niya, he has a good father. At pwede siyang bumalik. Pero kung alam po niya kung yung father po niya, hindi good father, hindi rin po babalik yun, miski maghirap. So ito po yung season that God raising up a people na merong tender-hearted, compassionate, so that the people will come to you. So ganoon po ang ginawa niya. Nagbalik siya. Hindi lang niya naisip yung father niya. He rose up, decide to go back to the father. At alam po natin, bumalik siya sa father, at ang father po ay naghihintay, reconnect to the good father, and be converted or return. Yun ang ibig sabihin po noon. So bumalik po siya, nag-return sa father. At kung makita po natin, nung nag-return po siya sa father, okay, nag-return ang slide. Hindi lang yung prodigal son. Yan. Return, to go back to where you belong. Hindi ka nag-backslide, hindi ka nag-compromise, bumalik ka sa isang tamang righteous, faithful, holy living to God. Number 2, you humble yourself to the good Father. So hindi yung babalik ka lang pero akala mo kung sino ka rin, katulad po nung naiwan na kapatid, naging murmurer po, mas prodigal pa po yung naiwan na kapatid kaysa dito sa nag-return. So yun po ang nakita ko doon. Pangatlo po, pag ikay nag-return, bibigyan ka ng sinsing ng Father. We know, ang sinsing po is a symbol of authority. Ang authority po, supposed to be, ay nando sa panganay na kapatid. Pero binigay dito sa bunso dahil bumalik yung bunso. Yung pong panganay, nasa bahay man, hindi niya ginagamit ang authority niya, hindi niya in-establish ang relationship niya sa father, kaya wala. Napunta ngayon sa prodigal son, yung ring symbolizing authority. Tandaan po niyo, sasabihin ko sa inyo, huwag niyong pararatingin ng kalentong. Kayo na narito, binigyan ka, nang bumalik tayo sa Diyos, tinanggap natin si Kristo, binigyan po tayo ng spiritual ring o authority ng Panginoon. Ibig sabihin, once again, pwede mong gamitin ang authority mo against the situation, against anumang communication. May sinsing ka, kapatid, ng authority ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, may authority ka. Gamitin mo para mag-expand tayo. Pangalawa po na binigay, robe. At ang sinabi po dito, the best robe. Alam po ba nyo, na sa batas, ito nga yung, ewan ko kung kinakanta nyo sa church yung, when God ran. Ito lang yung sitwasyon na ang father tumakbo, hinabol yung anak. Bakit po? Niyakap daw yung anak, hinalikan po yung anak. Bakit po? Ayon sa batas, ang isang anak na sinaktan, nag-disobey, nag-rebel sa father, ayon sa batas, babatuhin yun hanggang sa mamatay. Yun yung judgment doon sa prodigal son. But because of the greater love of the father, siya po yung tumakbo. Niyakap po niya. Parang sinabi niya sa mga tao, yung judgment sa anak ko, ako batuhin niyo. Sa akin, sabi niya, hindi nagkasala yan. Righteous yan. Anak ko yan. So wala sa inyong may karapatang bumato. At kung babatuhin nyo, dadaan muna sa katawan ko. Tandaan po natin to. The enemy cannot touch us.
No weapon formed against us will prosper. Alam po natin na ang Diyos, tatakbo siya para bigyan ka ng proteksyon against the law, against the accuser, against those people, because God loves you so much that He gave His only begotten Son. Kaya ang bumabalik po, ang nagre-repent at nagre-return, sisiguro ko po sa inyo, protektado. At nang dinamitan po ng robe, as if hindi po siya nagkasala. Yun yung sinasabing justified. Hindi lang redeemed, justified pa as if hindi nagkasala. Kaya wala silang karapatang batuhin yung bata na yon, yung anak. Bakit? Binigyan ng robe. Hindi lang proteksyonan ng Father, binigyan pa ng robe of righteousness, sinasabing, righteous yung anak ko, balik siya sa akin. At ang kaulilihang letter R, tatlong R yan eh. The ring, the robe, and the Reebok. Sandals. Wala akong makuhang letter R eh. So Reebok na lang. Kapatid, 15 minutes na lang. Salamat. Teka, nasa Reebok tuloy ako na wala eh. Sige, Adidas na lang kung ayaw nyo, Nike. Binigyan po siya ng sapatos. Bakit? Ang servant, walang sandal sa bahay ng master. Ang servant, hindi po pwedeng kumain sa table po ng master. Kaya sabi nga po doon, yung merong babae na Syrophoenician woman, sabi niya, the healing is the bread of the children. Sabi niya, kung kami aso ang tingin mo, mumulang ang bigay niyo sa aking anak. Sabi niya, makakalaya yun. Sipin po niyo, walang covenant, servant, mumulang, napagaling po yung nadidemon possess. Sabi sa akin ng Panginoon, gaano pa kaya ang anak ng Diyos na nakasandals at tapos kumakain sa ibabaw ng table, hindi ng mumu, ng tinapay, more than healing is coming. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Kaya kapatid, anong man ang sitwasyon mo, tandaan mo yan, maring yun ang report ng doktor, what would you believe? I believe the report of the Bible. You can have faith with that. So tandaan nyo mga kapatid, binigyan siya ng sandals. Ibig sabihin, anak ko uli ito. Established to, may karapatan na uli na umupo sa table at kumain. Tandaan po natin kung tayo nagrepent, may karapatan na tayong humingi sa Father. Na-establish na uli yung relationship natin. Nag-return na po tayo. Okay. So, return. Okay. Susunod, repressing. Regain strength or energy. Pag na-repress ka, na-strengthen ka, minsan po, nanghihina po tayo sa mga pagsubok. Alam po nyo kami, siguro, last week ba this week tayo galing Sir ng Dipolog? Last week. Alam po nyo, sa talagang pag-ibig lang ng Diyos, nung unang gabi po, pinag-preach kami doon sa boardwalk ng Dipolog, sa may tabi ng dagat. Ang mabigat po dito, wala namang electric pan yata doon. Isang oras na mahigit po ako nag-preach. Tagaktak po ako ng pawis, basang-basa. At tapos isang oras pa kami pinakain ng masasarap. Kaya talaga pong natuyuan ng pawis itong t-shirt ko at likod ko. And everything. Kaya sabi ko, Lord, grace mo na lang. The third night, ako rin, sabi ko kay Gob, sino ba magpipreach dyan? Kasama po namin yung ex-governor ng Zamboanga del Norte na siya ngayon ang kakandidato ng mayor ng Dipolog. At bilib po ako sa ex-governor nito. At talagang may PowerPoint din po siya ng mga salita ng Diyos. Every Friday, Saturday, Sunday, talagang nagpipreach po siya sa boardwalk. May nagko-crusade. Natapat na kami po ay kasama at kami ang nataya. Kapatid, talagang sakripisyo, pag-ibig lang ng Diyos. Lalo na po yung third night. Sabi ni Joyce, Papa, ang haba ng preaching mo, more than 1 hour.
Sabi ko, gaganon. Tapos po noon, yung makita niyo mga kapatid, basang-basa na naman yung pawis ko. Hanggang sa nag-meet kami uli. Pag uwi ko sa Manila, matagal na ako hindi nakapag-exercise. Nagbisikleta naman po ako. Naulan na naman ako. Tatlo, sunod-sunod. Nung gagawa na po ako nitong outline nito, abay, biglang makatinalalamunan ko, running nose na ako, at natatrangkaso na po ako, hindi na ako makatulog. Sabi ko, Lord, hindi ko papayagang ang manifestasyon nitong aming ginawa na misyon para sa inyo magiging hindrance para hindi ako na makagawa ng outline ngayong linggo. Kaya nag-text sa akin si Ma'am Apple, may revelation sa kanya siguro na dapat ipag-pray ako. Sabi niya, kumusta Brother Cesar? Ikaw ang speaker namin sa linggo, baka may kailangan ipag-pray sa iyo. Sabi ko, prophetic po ako hindi akong salitahan negative. Sabi ko, Ma'am, all is well by faith. I am now starting to do the PowerPoint. So nakita ko po mga kapatid, ang kaaway, ihinder ka niya. Talaga pong, hindi ako nakakatulog. Actually, kanina po, siguro, mga 3 o'clock lang kami nakatulog ni Joyce. Hanggang sa nire-review ko pa po siguro itong outline ko. Talaga pong, by God's grace, when we are weak, then we are strong. His grace is sufficient for us. Natapos ko rin po yung aking outline. So, na-regain ko po yung aking strength, yung energy. May isa pa pong battle kami susunod. May touching heaven po tayo sa Dipolog uli sa September 19. Please pray for us uli. Dahil ang kaaway po, talagang miskin nung andun po kami, maraming battle na nangyari physically sa mga sitwasyon po. Pero one thing I know, the devil is defeated. He is a liar. We are more than conqueror. Nothing will separate us from the love of God. We will not die, but we will live to declare the glory of the Lord. Tandaan mo kapatid, hindi yung DNA mo ang mamamatay basta-basta, lalo na sa sakit. It's not the way of God para ikaw ay magkasakit. Naalala ko po nung ang aking misis, nasa langit na yung misis ko. Yung nanay ko po ay nalagay sa ICU sa hospital, nasa Baguio ko noon. Tinext ako nung kapatid ko, sabi niya, Sir, ang nanay, sabi niya, nandyan sa medical city, nasa ICU. Biglang umuwi po ako doon, tinignan ko doon sa ospital. May tubo na sa bibig, talagang semi-comatose na yung nanay ko. Papunta ako sa ICU ng medical city. Ayaw akong papasukin kasi nakamaong lang ako at naka-t-shirt, pero may dala akong oil. Ayaw akong papasukin ng nurse. Sabi ko, nurse, pag may pari na dumating dito, papapasukin mo kasi pag pe-pray niya may sakit. Kako alam ko merong may sakit dyan. Ako pastor, may dala akong oil pag pe-pray ko. Ayaw pa rin pumayag. Pagka ako namatay yung pasyenteng yan, lagot ka, sagutin mo sa Diyos ang kaluluwa niya pag napunta sa impyerno. Takutan lang eh. So pinapasok po ako. Sabi ko, Lord, kung marami akong dinadalaw sa ospital, ina-anoint ko yung may sakit. Ito nanay ko. Inanoint ko rito, inanoint ko dyan, inanoint ko sa paa. Lahat ng bahagi ng katawan, inanoint ko. Dineclare ko. Sabi ko, Lord, I know sickness is not your way in bringing home your children. Lord, kung kukuhanin mo na yung nanay ko, 93 na eh. Kung kukuhanin mo yung nanay ko, sabi ko, pagalingin mo muna. Saturday po yon. Sunday, bago ako pumunta ng church, dumaan po ako uli doon. Pagpe-pray ko uli. Alam po nyo, wala nang tubo yung nanay ko. May ko na siya. 2 beses ko pinatanggap sa Panginoon. At sabi, matagal pa sa ospital. Kapatid, Martes ng umaga, umuwi na sa bahay namin. Talagang tandaan nyo to. Hanggang sa muntik lang ang diablo. Hanggang sa ang diablo, tatakutin ka lang para hindi ka gumamit ng faith mo. Kaya huwag kayong matakot, kapatid. Move with the church, move with the vision. Whether you like it or not, you are a church. You will expand, you will enlarge, you will be empowered by God. Be energized. Be repressed. Sabi, repressing in the presence of the Lord. May pour out na new wine sa iyong Panginoon. Nakakayanan.
At sabi doon, nang bumalik yung prodigal son, celebration. Kapatid, revival. Actually, yung word na repressing, tingnan niyo yung original Greek word, minsan lang ginamit sa Bible, revival. So this will be the time of revival. Repressing is revival in the presence of the Lord. Next. Okay, so to commit to repress your intimacy with God, prepare a quiet place as possible, share your thought, testify of His goodness and dreams and vision. Okay, so repress. Ito na uli na, restore. Restoration is to receive back more than has been lost to the point where the final state is greater than the original condition. The main point is that someone or something is improved beyond measure. So mga kapatid, repent, change of mind, return, go back to the Father, repress your intimacy with God in the presence of God, be energized, at ang kaulilan, restore. Restoration. Pakinggan po nyo to, huwag yung palalagpasin, lalo na may nawala sa inyo, lalo na merong na-miss kayo. Tandaan po nyo to, this season of expansion will bring restoration. Restoration is bringing back to the rightful owner what was lost, what was given away, what was taken away. It will be brought back to you with, sabi ko nga dito, meron pang something that is improved beyond measure. Magandang example po dito si David. Nung si David pagkatapos ng tagumpay, dumating ang Abu Sayyaf, kinidnap lahat ng asawa nila at mga property nila. Wala pong Abu Sayyaf sa Bible. Baka hanapin nyo at pagalitan nyo ako. Joke lang po yung para hindi kayo nakakatulog. Ninakaw po lahat. Kinidnap lahat yung kanilang kwan doon. Kung ayaw nyo na Abu Sayyaf, Hamas, tsaka Hezbollah, tsaka Houthis. Yan. 3 yun. So, kinuha po. Nagtanong ang si David ngayon sa Panginoon. Sabi niya, Lord, yun ang kagandahan kay David. Actually po, isa sa, kaya naging David is a man after God's own heart. Si David po, basta nako-confront, nagre-repent agad. Kaya yun ang kagandahan, kaya is a man after God's own heart. Kinonfront po siya ng prophet tungkol po doon sa kay Bathsheba. So, makita po natin, si David, bago niya lusubin ang kaaway, kinuha niya yung ipod. Pumunta siya sa Panginoon. At tinanong po niya sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, pursue, overtake, you will recover. Yun po yung restoration. Mare-recover mo, kapatid, lahat ng kinuha sa iyo ng kaaway. At hindi lang yon, may dagdag na interest pa. Kung financially ay meron po kayong naimbesan, sumablay, o meron po, wag namang mangyari. At kung meron po kayong mga pinautang, ako po, hindi ako nagpapautang nang hindi ko kayang ibigay. Natutunan ko yun sa isang prophet. Sabi niya, Brother Cesar, don't lend money if you cannot give it away kung hindi nagbayad. Kasi kung nagpahiram ka ng pera, kada makikita mo yung tao, ikaw may kabigatan sa puso eh. Samantalang siya itong nangutang, nakuha na yung pera mo, ini-snub ka pa. Ikaw na ito nagpautang, dahil nga pera mo yon, mabigat siya yun, binigay mo para ka tumulong, tapos nagkaganoon pa. Ako po, marami, pag nanghiram ka sa akin na 10,000, sabi ko, kapatid, hindi ko pa utang to sa iyo, 5,000 sa iyo na lang. Huwag na lang ako magkabigatan sa puso. Huwag na lang ako atakihin o hindi makatulog dahil sa utang mo. So, ganoon po. Si David, nabawi niya lahat. Kasi inuna niya ang Diyos eh. Nagtanong siya sa Diyos. At hindi lang nabawi niya, pati yung sa kaaway, nakuha po niya. Tandaan po niyo to. When you collect from the enemy, may payback period para sa iyo. Palakpakan natin ang Panginoon. Ayan po, kaya sa Joel, ang sinabi doon, God will restore. Ang sabi doon, so I will restore the years, the swarming locust is eaten, the crawling locust, restoration. Okay.
Sabi sa Psalm 23, He restores my soul. Restores my soul. To bring back to the original honor, form, and purpose. So alam po natin ang Diablo, trespassing lang sa mundo. Tayo talagang merong take dominion to rule and reign. Meron ka ng ring, may authority ka na. Mga kapatid, do not let the enemy manatiling in possession of what belongs to you. This expansion will manifest the restoration of God. Everything will be restored. The calling, the anointing, the blessing, physical condition, ito kapatid, magmamanifest. So, tatlong R, repent, change your mind, return, establish back the relationship, repress, new wine, new intimacy, letter R, restore everything back to the original. Kasi kanina pa ako sinesenya sa nun eh. Palagay ko ang susunod na senya sa akin, T. Time na. The year of expansion. Ang ibig sabihin po ng expansion, it's a supernatural. Sabi ko nga sa inyo eh, pag mag-expand ka kapatid, hindi ka dependent sa natural. Ang natural, maring kulang sa pera, ganyan-ganyan. Hindi yun ang expansion eh. Ang expansion, kailangan may ingredient ng super God. Tampo nyo si Superman. Bakit ang tawag Superman? Abe, ordinaryo lang siyang man. Pero pag nag-cup siya at kung ano pang mga anting-anting niya, ewan ko, kay Nardong Puti kung paano yun. Kapatid, kaya Superman siya, above the man. So ganoon din tayo, supernatural, above the natural. Kaya do not trust on the natural. Do not trust on horses and chariot. You trust on the name of the living God. It's a supernatural, extraordinary act of God, increasing, kaya nga po, expansion eh, increasing in size, in volume, or quantity, or scope, in an accelerated time. Ito na po yung sinasabi kong expansion. Okay. So unang-una, exceed. Exceed. More than is needed, desired, or required. Alam po natin yung babae na widow sa Bible. Nawala na yung kanyang asawa, mawawala pa yung dalawa niyang anak, at may utang pa po sila. Naniwala po siya sa prophetic voice, sa prophecy ni Elisha. Sabi niya, ano meron ka? Sabi niya, langis lang eh. Pero sabi niya, manghiram ka ng vessel. Yun po yung expansion. Kumuha ka ng mga vessel. Meron kang oil, kapatid. At habang pinopour out po niya yung oil at may available na vessel, ang sabi po doon, patuloy ang miracle na nagpoplo. Tandaan po natin to. As long as you allow yourself to be used by God, your anointing will continuously move and flow and miracle will happen, will never stop because you have an oil in your vessel. Sabihin mo sa katabi mo, may langis ka, kapatid. So, tingnan po nyo, dahil sa langis, dahil sa expansion, kapatid, more than ng kanyang kailangan ang na-meet niya. Nabayaran niya yung utang, sumobra pa. Nag-expand pa yung wallet niya. At sabi doon, habang buhay ka pa, may supply ka. Tandaan niyo kapatid, my God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Hindi pa po naubusan ng pera ang langit. So, ibig sabihin, exceed. Mag-expand ka kasi mag-exceed ka. Pangalawa, enlarge. To make larger, increase in extent, bulk, or quantity. Si Jabez, miski ang pangalan po ni Jabez born in pain, pero hindi niya pinayagan yung sitwasyon niya para hindi siya mag-prayer na expand. Sabi niya, "Oh Lord, that you will enlarge me indeed. Bless me indeed. Enlarge my territory." Kapatid, learn to pray for enlargement. Kasi po, you will increase and enlarge. Miski ang sitwasyon mo katulad ni Jabez. Enlarge, okay. Excess. Being superior or better than some standard, or be or do something in a greater degree. Si Daniel, mga kapatid,
Kung makita po na to, may standard yung hari tungkol sa mga dreams and everything. Pero alam po niyo, sabi sa Bible, si Daniel 10 times better than the magicians of the world. Tandaan mo kapatid to, 10 is the lowest measurement for you to expand and enlarge. Just like Daniel. Nagustuhan siya. Bakit? Meron po siyang espiritu ng Diyos. At yung espiritu ng Diyos made him 10 times better. Tandaan po nyo to, your life will be more than 10 times better in this year, in this season. Palakpakan po natin ang Panginoon. Last, wala na, mukhang nagsawa na yung magbibigay sa akin ng sign. Okay. Huwag ka na mag-alala, magko-closing prayer na ako. Papahinga lang ako. Okay, susunod, exempted. Ito po mas maganda. Exempted, immunity from an obligation or duty. Ano yung exempted? Unang-una si Peter tsaka si Jesus kailangan magbayad ng tax. Sabi ni Jesus, hindi ba exempted ang mga son of the kingdom? So, pero para hindi sila ma-open, kumuha ka, sabi niya, mamingwit ka ng isda. Isang isda lang at isang coin lang, sufficient na para bayaran ang income tax nilang dalawa. Ngayon, ito naman po mga kapatid, kung makita po natin, 2 Kings chapter 6, ito po yung time na, ang sabi po doon sa 2 Kings na yun, chapter 6 verse 1, sabi nung servant ng prophet, sabi niya, prophet, masikip na yung ating lugar. Kailangan mag-expand tayo. Pupunta tayo sa Jordan, puputol tayo ng mga puno, ng mga troso para mag-expand. Expansion ng purpose. Sabi niya, mag-expand tayo. Nangyari po, nanghiram lang sila ng palakol. At yung palakol na hiniram nila, the axe head fell on the water at bumaba doon kapatid. But because of the prophetic gesture ni Elisha, kumuha lang ng stick. Kapatid, lumutang yung bakal above the law of gravity, above po do sa buoyant force, kapatid, dahil do sa prophetic gesture. Tandaan po natin, being a prophetic church, yung mga prophetic gesture po natin, it will be an exemption to the law. Maaaring hindi ka naniniwala sa law of gravity, pumunta ka sa taas ng building nito, tumalong ka. Bago umataw yung mukha mo sa semento, maniniwala ka may gravity. Kapatid, kung may prophetic word ka katulad nun, sabi ni Elisha, saan pumunta yung nalaglag yung bakal? Normally, hindi lulutang yun. Stick lang nagpalutang. Gano'n pa kaya kung branch ang tinapon ni Elisha doon? Baka pati yung mga isda doon naglutangan. Paano kaya kung sangang itinapon niya doon mga kapatid? Baka hindi pala ko lang, baka chainsaw lumutang doon para mas mabilis silang pumutol ng kahoy. Ibig kong sabihin kapatid, the law of gravity can be superseded by the word of the Lord, by the prophetic gesture na nagmanifest. So mga kapatid, mag-expand ka, you will exceed, you will enlarge, you will excess, you will be exempted. And lastly, ayan, tuwa na siya, di na magbibigay ng sign. Eto na po. Ang sabi sa Acts 1:8, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. You shall be witnesses to me in Jerusalem, nag-expand, in Judea, ito yung West Bank ngayon, Samaria, ito yung West Bank ng Jordan, and to the ends of the earth. So mga kapatid, yung last and greatest commission is to preach the word, but the manifestation of the Pentecost anointing, apostolic anointing, is expansion. Bakit? Ito kapatid, pag ang Holy Spirit daw, dumating ang Holy Spirit sa kanila nag-expand sila. They turned the world upside down because of the apostolic anointing. Kapatid, birth out pa lang ng church yun. Tayo nga yung sinasabi ko sa inyo, the 14th generation. Tayo yung kukumpleto.
mas matindi, kapatid, ang outpouring ng anointing sa atin para mag-expand tayo in all areas of your life. Nasa bahay ka, that may be your Jerusalem. Nasa opisina ka, that may be your Jerusalem. Maring nandito ka sa church, ito ang iyong Jerusalem. Pero huwag kang manatili sa Jerusalem. Ang pinaka-deadline mo, outermost part of the earth. And outermost part of the earth, when it will be reached by the gospel, kapatid, ang susunod doon, sa langit na tayo magkikita-kita. So kapatid, huwag kang mawawala, mag-expand ka, magkita-kita tayo sa expansion ng Panginoon sa buhay natin.